Yung Camino Nihil po. Ha? Yung Camino Nihil, magtatanong daw. Kayo ni? Yung Camino Nihil, magtatanong daw. Camino. Hello. Camino Nihil. Yes, bro. Okay. Camino Nihil. Nihil Camino. Good evening, bro. Yes, bro. Good evening. Narinig ko yung mga sinasabi niyo kanina. Na? Mayroon tayong anghel na gwardiya, parang gano'n, ano? Pag nagkamali ba ako, nagkakamali din yung anghel na gwardiya ko? Klaro naman po yun kapatid na yung trabaho ng Anghel de la Guardia or Guardian Angel natin ay para maging mabuti tayo. Paano naman siya magkakamali kung nagkakamali ka dahil ikaw naman po yung gumawa niyan? Kung sino pong yung may gawa, siya po may kasalanan. Kaya nga dito po tawag dito dinala o dito po na tawag dito kinas out yung dating anghel dito po sa lupa at at yung hiligay nun term kasi naggabalingaso sa kaakig, tawag doon, hindi ko kasi maalala sa Tagalog, yung galit na galit siya dito sa atin. Hindi naman nangangahulugan kapag meron tayong guardian angel, kapag nagkasala tayo automatically may sala sila, hindi po ganoon. Kung hindi naman pala siya makakasala dahil parang wala pa rin siyang magagawa kung magkasala o hindi. Kung meron siya, wala, pareho, di ba? Bro, matanong ko muna, ano po ba yung relihiyon mo, bro? Baha'i faith, bro. Sige, brother, ang tanong niya is magkakasala ba ang anghel de la guardia pag nagkasala ang tao? Hindi. Sagot natin hindi. Hindi nagkakasala, bro, dahil lang yun parang gabay mo lang yung gabay. Pwede kanyang kausapin sa isip mo lang. Hindi mo nga napapansin na kinakausap ka. Halimbawa, alam mong mali ang gagawin mo. Mali yung kunin mo yung pera ng ibang tao. Alam mo mali talaga yon. Papunta ka lang kung naiisip mo na mali yan. Anghel de la Guardia yon. Hindi mo lang alam na ka. Pero kung talagang dinaka mo pa rin, hindi ka nakinig sa kanya, ikaw lang nagkasala, hindi siya. Ang gawa lang nila is gabayan kayo. Kung ayaw nyo magpagabay, di bahala kayo. Yun lang, bro. Okay. Kasi nabanggit nyo rin yung salitang free will, no? Ano yan? Yung free will, nabanggit nyo rin kanina. Free will. Which is, ako yung magde-decide. Kaya yes. From the word free will, ako magde-decide. Yes. So, may angel de la guardia ako wala. The same, ako yung magde-decide. Yes. So, I consider kahit wala siya, still ako yung magde-decide. Yes. So, walang silbi yung anghel de la guardia. Para sa'yo, walang silbi kasi matigas ang ulo mo. Oo, kasi nga. Ganun lang yun, bro. Sabi ko nga yun, kasi. Bro. Halimbawa, ganito, bro. Oo. Ngayon, example kanina. Alam mong mali na kunin ang pera na hindi yes, sa'yo. Ako ang may alam, ha? Ako. Oo, alam mo yun. Hindi yung anghel. Alam mong mali. Bro, alam mong mali yun. Sige. Pero sa isip mo, mukhang may konsensyang nagpapaalala sa'yo na mali talaga yan. Ayan na? Mukhang kasi hindi mo naman alam na sinabi ko nga kanina hindi mo malalaman na anghel ang sa'yo, yung kumakausap sa'yo niyan. Hindi mo alam yun. Ang alam mo lang, alam mo na mali yan. Alam mo na mali yan. Kung sa baga, parang konsensya mo ba, alam mo mali yan. Pero decision mo talagang nakawin yan. Di ba? Hindi kanya pwedeng pigilan kung nanakawin mo talaga yan. Ang mahalaga, pinaalala niya sa'yo na mali yan. At naalala mo na mali yan. Ngayon, kung ninaka mo pa rin, decision mo yon, hindi kanya pwede pakialaman doon. So, pag sinabi mo ngayong wala siyang silbi, yung pagsabi niya sa iyo na mali yan, binaliwala mo, winalang silbi mo siya para sa iyo dahil matigas ang ulo mo.
Ano? Okay. Yun. Alam mong mali, gagawin mo pa rin eh. Alam mo mali, gagawin mo pa rin eh. So, talagang matigas talaga ang ulo. Pag ginawa ko, ibig bang sabihin sinunod ko siya o ginusto ko yun? Pag Ginusto mo. ginawa ko yung tama, Okay yan. ginusto ko ba o sinunod ko yung anghel na yun? Pareho. Pag ginawa mo yung tama, dahil nakinig ka sa konsensya mo, Ginusto Ibig ko ba sabihin- yung paggawa ng mabuti o sinunod ko lang yun? yes, ginusto mo yung paggawa ng mabuti. Ginusto mo yung paggawa Kung ng ginusto mabuti. ko, hindi dahil doon sa sinabi ng Anghel de la Guardia. Kasi ginusto ko. Then sino nagpaalala sa iyo na masama ang gagawin mo? Okay. Sino nagpaalala? Sino? Wala naman akong narinig. No? Wala naman Yan, tayong ganyan nga iba. sinabi ko nga eh. Di ba sinabi ko kanina, Ano? hindi mo malalaman na kinakausap ka ng anghel mo dahil hindi naman siya parang ano nabubulong na literally mo na naririnig na may bumubulong sa iyo. Maliban na lang kung nag-hallucinate ka na papatayin kita. Patayin kita. Ay, Yung mga ganon. Yung mga ganong mga Parang linya, yun eh. nag-hallucinate na yun sila ay may naririnig. Hindi ganon pag ang hilang ang hilang Diyos ang kumakausap sa iyo, hindi ganon. Okay. Diyan daw. Pinaalala. For conclude. Ha? Okay. Next bro. O yun. Ang sabi natin kanina, may free will. Yes, free will Bakit mo nga. parang may dumidikta sa akin? Sa paliwanag mo. May Wala akong nagdidikta. sinasabing may dumidikta sa'yo. Pag may Hmm. naaalala ka Kasi- na tama o mali, may nagpapaalala sa'yo. May nagpapaalala sa'yo. Sa ibang sa ibang term natin ngayon, tawag doon cargo de konsensya. Parang konsensya ba na? Konsensya mo na 'yon. 'Yun. Maganda yun. Konsensya mo na 'yon. Ako pala. Oh. Cargo de Mahilig ka, wag mo tigas ang ulo, tanggalin kita eh. Wag ka matigas ang ulo, tanggalin kita eh. Kanina pa yan nagsasapaw yung bro. Wag kang sasabay ha. Bro, John Lo, Oh. may nagtatanong, ibang sekta daw yan siguro. Oh yeah, Bakit bahay na faith nga? nga. Tinanong ako na Yan nga, kanina. bahay faith, matigas ulo. Nagsasalita pa nga ako, sinasabayan na ako. You know? So, yung free will, decision mo yun. Halimbawa, ito, nanay mo mismo, naririnig mo yung nanay mo. Sabi ng nanay mo, wag mong patulan yung kapitbahay dahil hindi talaga magandang tingnan. Kahit naririnig pa yung nanay mo, kung kagustuhan mong sawayin yung nanay mo, kung kagustuhan mong sundin yung nanay mo, kagustuhan mo yun. Huwag mong sabihin na sumunod ka o kagustuhan mo yun. Kaya nga free will eh. Ibig sabihin ba, kung hindi ka nakinig sa nanay mo, walang silbi ang nanay mo, napakakitid naman ang isip mo kung ganyan ka bro. Walang ganyan na kami dito sumasagot kami ng tama. Ang aming sinasagot sa iyo, tama. Huwag mong paandarin ang kakitiran ng isip mo. Ano, Nihil? No. Wala akong sinasabing mali kayo ha. Malinaw yan. Nagtatanong ako at nag-uusisa at nagsasaliksik sa inyong paniniwala. Oh, kung Ngayon, mag-uusisa ka, wala naman akong sinabing mali ka. kung mag-uusisa ka bro, wag mo naman sabihin na walang parang yung aming sagot mukhang baliwala eh. Baliwala, di ba? Dahil meron ka sariling idea. Kino-confirm ko lang. Okay, Sandali ganito ang pagtanong ko. Kino-confirm ko naman. Ibig bang sabihin yung hindi kinakailangan? Kasi kino-confirm ko lang kung tama yung paniniwala nyo. Hindi ko sinabing Tama. mali. Okay. Tama ang paniniwala namin, pero kung sa tingin mo ay mali ang paniniwala namin, sa iyo lang yun. Next. Wala pa naman ako doon. Huwag ka masyadong yung mga tanong ko ay pagpapalinaw lang sa mga belief na pinaglalaban nyo. Pinaglalaban talaga. Okay. Ngayon, ito. Pinaglalaban talaga. Binabanggit nyo yung mga evil, spirit. May ginawa bang mali ang God? Masama? Okay, itong sagot. Wala siyang ginawang masama. Yung ginawa niya ang anghel, hindi niya ginawa ang anghel na masama. Kaso nga lang, dahil ang anghel,
meron silang free will, ginawa nila yung hindi tama, may gumawa ng hindi tama. Okay. Yon. Kaya nagkaroon ng demonyo dahil may gumawa ng hindi tama. Okay. So may gumawa, hindi ginawa ng Diyos yung mali. Hindi ginawa ng Diyos Ino-correct ko na lang mali. ano lang. Okay. Oh. Ngayon, bakit may mga evil spirit na sasabihin natin kung Sinabi walang ko na masama nga, ginawa ng Diyos? Kakasabi ko pa nga lang kanina eh. Ikaw makinig ka Ano sa sabi mo, sagot. Para yung follow-up question mo, balido. Sinagot ko na kanina. Ginawa ng Diyos ang anghel, hindi masama. Kaso nga lang, meron lang gumawa talaga ng masama, kaya doon nagsimula. Makinig ka kasi sino sa... yung gumagawa makinig ng ka masama? Yung unang anghel na gumawa ng... Somebody? Yung Ibang unang... bagay ba? O Tumahimik ka. Yung unang anghel na gumawa, batay sa Biblia, pangalan niya Lucifer. Lucifer, no? Nung siya ay gumawa na ng masama, ang tawag na sa kanya, Satanas. Kasi Lucifer is light bearer eh. Nung gumawa siya ng masama, ang tawag sa kanya is Satanas o Accuser. tawag? Accuser. Accuser or kalaban na siya. O doon. Hindi siya ginawa ng Diyos na masama. Ginawa siyang mabuti. Okay. Pero nang sinimulan niyang gumawa ng masama, naging sunod-sunod na yon. Dahil gumawa siya ng mga kasamahan niya at sila winalis ng Panginoon sa langit, nilaglag to sa lupa, kaya tawag sa kanila fallen angel, demonyo. Yon. Hindi sila ginawa ng Diyos na masama. Ginawa silang mabuti pero sila yung nagsigawa ng masama dahil may free will sila. Okay. Okay. Mula doon sa salitang sila yung nagsigawa ng masama, no? Ako ba pwedeng maging evil? Pwede bro. Pwede. Lalo na Kahit sino pwede, ano? yes, kahit sino pwede. Pwede. Okay. So, yung pagiging Satan na sinasabi, may somebody else ba o pwedeng ako lang yung pagmumulan? Ay, yung si Satanas bro, nagsimula siya, hindi pa nililika yung mundo bro. Hindi yun ikaw. Nako. Medyo conflict yung sinabi mo na. Kung kukontra ka ngayon, Hindi pa nagsisimula. Dali bro, linawin natin. Sabi mo kanina, walang masamang ginawang Diyos. Tama. Sabi mo, wala pang mundo, may Satanas na. Paano na sabi? Yes. Bakit? Paano nangyari doon? Alin ba ang unang nalika? Ang anghel o ang mundo? Sa'yo. Ano bang unang nalika? Ang anghel o ang mundo? Bakit nasabi mo may Satanas na? Hindi. Ikaw naman kukumpirmahin ko dahil sabi mo kasi mukhang may diferensya eh. Kukumpirmahin ko sa iyo ngayon. Sa iyo ba, alin ba na unang nilika ng Diyos? Ang anghel o ang mundo? Wala namang sinabing nauna. Hindi, ba't ka kumontra? Ang unang sinabi niyang nilikha, tao. Mundo. Saan mo nabasa na unang nilikha niya ang mundo? Sa Genesis, wala namang sinabing naunang anghel doon. Bro Jando, pwede ba natin siyang i-confirm bro? Yun ang pinapangaral. May nga si Divine, Brother Romel. Bro Jando, okay. Yung pinapangaral natin, yung creation, una yung mundo. Wala sinabing naunang anghel. Hindi ko alam. Bro, pwede ba kitang matanong muna? Okay lang po. Sige. Ikaw ba ay naniniwala ka ba talaga sa mga anghel o hindi? Yes. Kung naniniwala ka sa mga anghel bro, kung naniniwala ka sa mga anghel at para sa iyo nauna yung paglikha ng mundo, okay, kailan nalikha yung anghel? Since God nandyan lahat ng creation niya. Okay, since God nandyan. Sino nang nauna? God or ang mundo? Siyempre, hindi natin pwedeng sabihin. Bro, sino nauna? God o ang mundo? Wag mo na sagutin mo ang tanong ko. Sino yung nauna? God or ang mundo? Sige, sabihin na natin na si God. Sabihin na natin, pero yun talaga. Kasi siya yung nag-creator eh.
Okay. So ibig sabihin pala, kasi sabi mo during pag nandiyan na si God, doon din na yung anghel, ibig sabihin mas nauna yung anghel sa mundo. Wala na akong alam dyan sa bagay na yan. Bro, Hmm. kung wala kang alam sa bagay-bagay, bro, wag kang kukontra, ha? Para maging valido naman yung Pero, ano mo. Para maging hindi valido ako naman yung pagkontra mo. Kung nakabatay sa mga kasulatan ang ipapaliwanag mo. Oy, teka. Wag kang ano. Mukhang wala kang alam sa Katoliko, ah. Marami na naming beses sinabi na ang Katoliko ay hindi Bible alone. Hindi Bible alone ang Katoliko. Kaya wag nyo kaming gapusin sa Biblia lang dahil hindi kami Bible alone. Ang valid lang na gagapusin nyo sa Biblia lang ay yung mga naniniwala sa Bible alone. Kami mga Katoliko, hindi kami Bible alone. Huwag mo kaming gapusin sa Bible alone. Ha? Yan isang paalala kasi mukhang matagal ka nang kumukontra sa Katoliko, wala kang alam sa Katoliko. Ang Katoliko ay hindi Bible alone. Naintindihan mo ba, Nihel? Agree ako doon. Wala naman akong kontra sa sinabi mo. Oh, kung agree ka doon, kung agree ka pala doon, then wag mong sabihin na dahil wala sa kinikilala mong kasulatan ang aking sinabi ay mali na para sa iyo. Wag mong ganunin 'yun. Dahil ikaw talaga hindi kami ganyan. Okay? Sa akin, prove na nauna yung anghel bago yung mundo. Kasi yan ang gusto mong itanong sa akin. Parang alam mo. So, i-explain mo. Ako hindi ko sinasagot yun. Bakit wala pa akong nabasa na nagsasabing nauna yung anghel sa mundo. Wala akong nabasa. Okay. Kahit sa labas pa ng Biblia. Brother Romel? Yes. Diyan, lo. Brother Diyan Jan? yun. Bro, paalala ko lang bro, baka matulad tayo kagabi na maabot tayo ng alas 11 sa walang kabuluhang pag-uusap na yan. Yeah, walang kabuluhan tong pinagsasabi nitong taong to eh. Bakit walang kabuluhan? Bro, eto Mas bro. Bro, excuse ako bro. Bro, nagtatanong ka dito bro, tumanggap ka ng kasagutan. Kung ayaw mong tumanggap ng kasagutan, makipagtala kayo na schedule kayo na lang siguro. Yes. Talaga naman Bro. hinahanap ko yung sagot nyo eh. Ito na lang bro, ano? Lahat ng Bible scholar bro confirm. Lahat ng Bible scholar confirm nila na bago likhain ng sanlibutan may anghel na. Yung labanan ng anghel sa part ni Miguel at ni Lucifer, nangyari yun wala pa yung mundo. No? Wala pa yung mundo, nangyari yung labanan na yun. Confirm yan ng lahat ng Bible scholar. Hindi na ako kailangan pa magpaliwanag, hindi na ako kailangan pa magpatunay dahil majority, all Bible scholar. Paano yun? May tanong ako dyan. All Bible scholar confirm na bago likhain ng mundo, nandyan na yung mga anghel. Ngayon, ikaw as kukontra. No? As kukontra. Hindi naman ako kumontra. Sabi mo kasi mali dahil Sa inyo. sige. Para sa iyo, yan para ma-confirm Ito natin yung tanong ko bro. Sabi mo tumahimik ka muna para ma-confirm natin kung talaga bang kumukontra ka. Para sa iyo, alin ang nauna, ang anghel o ang mundo? Hindi ko nga masagot dahil wala akong alam. Kaya kung magpaliwanag ka, itanggapin ko. O yun ang paliwanag ko. All Bible scholars confirm na nauna ang anghel sa mundo. Pero wala kang, anong pinagbatayan nila? Tanungin mo sila. Wala kang alam. Tanungin mo sila. So wala kang alam doon. Naniwala ka doon sa sinabi nila pero hindi mo alam kung anong pinagbatayan nila. Yes, may pinagbatayan yan. Tradisyon at Biblia. Natural. Pinagbatayan yan. Hindi yan magiging legit na Bible scholar kung walang pinagdaanan degree ng pag-aaral yan. Bro Jando? Kaya mo, nagbasa ka lang, na-convert ka lang, feeling mo ang galing-galing mo na. Okay. Hindi, wala naman ako sila ganyan. Wag kang magmarunong
Kung Ito, ang wala kang point ko, ebidensya. para matuto tayong mag-isip, matuto tayong lawakan pa natin yung Yes, yes bro, Ito, malawak, another malawak question kami ko, bro, ah. malawak kami. Kaya kami Di ba naka-rely. Kaya kami naka-rely sa Bible Scholar dahil ang Bible Scholar mas malawak ang kanilang pinag-aralan kaysa doon sa mga bagong sulpot lang. Bagong sulpot lang, no? Ng mga sekta gaya ng Bahay Faith. Bagong sulpot lang. Wala namang Bible Scholar yata ang Bahay Faith eh. Oh. Mga bagong sulpot lang. Hindi yan kaano. Yung Bible Scholar mataas ang pinag-aralan niya pati sa Biblia. Kaya kami, alam namin na konti pa lang ang aming nalalaman, kaya kami nakarely sa Bible Scholar. Pag kinontra mo ang Bible Scholar, parang pinalilitaw mo sa amin na mas marunong ka pa sa Bible Scholar. Kaya ikaw ang aming hanapan ng mga preba. Ganyan yan ba Nihil ha? Sinabi ko, wala nga akong alam eh. Paano kung nasabing nagmamarunong ako? Oh. Kasi kapag kumontra ka, alam mo ang tama. Sabi nga ni Pag kumukontra ako, sabi nga ginagamitan, kapag sinabi mong kulang, alam mo ang buo. Pag sinabi mong mali, alam mo yung tama. Hindi mo pwedeng sabihin mali ang isang bagay kung hindi mo alam kung ano ang tamang sagot. Ganyan yan, bro. mga tanong kasi lang yan. Na, Ito naman. Ika nga, ito, gagamitin yung sinabi ni Soriano, ha? Sabi ni Soriano nung siya nabubuhay pa, ang nagtatanong naghihintay ng sagot. Huwag kang sasagot hanggat hindi ako tapos magsalita. At kapag sinabi mong mali o sinabi mong hindi ka satisfied, kailangan alam mo yung tama. Hindi pwede na halimbawa, 5 plus 7, yung narinig kong joke sa radyo dati, 5 plus 7, tumagot yung isa, 10, tumawa yung nagtanong. Ba't ka tumawa? Akala ko hindi mo alam. Ba't siya kukuha sa sagot na 10 sa 5 plus 7 kasi siya mismo hindi niya alam. Ganyan yan, Nihel. Bro Jando. Yes, for Aljan. sure, pagka nagpaliwanag naman ako, bro, hindi nyo rin tatanggapin. Kahit naman sabihin mo pag alam ko. Magpapaliwanag daw sa bro. Talagang hindi ko tatanggapin. Kaya nga, nasa maling pananampalataya, tuturuan nyo kami. Bro Jando. Yes. Bro, may dito, may pinaparating na mensahe yung mga viewers natin. Sabi dito, brothers, parang tactic na ng protestante aksayahin yung oras ng mga magtatanong. Yes. Yun na nga. Kaya, kung wala ka nang may tanong na matino, bro, magtanong ka bro ayon sa turo ng Katoliko. Kung dili ayon turo ng Katoliko, kundi magpapabilib ka lang, mas mabuti pang umalis ka na lang, bro. Pasikat ka lang yata dito eh. Huwag kang sarcastic, bro. Ano ba? Oh. Nag-iinit na kayo. Ganyan kayo. Nonsense yung mga tanong mo. Bro. Wala kaming natututunan. Wala kaming natututunan sa tanong mo. Bagkos ang aming nakikita, gusto mo lang yatang magpasikat. Dapat yung mga tanong mo, intelihenteng tanong naman. Yung mga valid question ba? Mga invalid mga tanong mo eh. Bro Jando. Yes, Brother Angel? Yes, siguro tanungan portion po kasi to kapatid, no? So okay na po siguro yung mga tanong nyo. So punta na kami sa iba pang mga marami pa pong nagtatanong kasi kapatid. So siguro okay na po yung mga tanong nyo kapatid. Okay na po ba? Mga invalid tanong niya. Bro Jando, siguro mas maganda i-rule mo ulit, ipaalala mo ulit yung rule natin na yung magtatanong kapag Katoliko, 3 tanong lang. Kapag ibang relihiyon naman, yung bang rule mo, pwede mong i-rule ulit yun, ipaalala sa kanila, pero basta yung essence ng punto por punto hindi mawala. Ito na lang, Brother Romel, ang tanong natin. Kapag merong protestante na pumasok at magtanong, tanungin nyo kami sa turo ng Katoliko na kinokontra ninyo. Yung aral ng Katoliko na kinokontra ninyo, yun ang itanong nyo sa amin at yun ang aming sasagutin. Huwag kayo magtanong ng mga invalid question. Invalid question yung tanong mo eh. Hindi bro, ganito rin kasi ang nagiging ang nagiging problema. Magtatanong yung mga ibang nagsulputang sekta, pagka hindi sila agree, kokontrahin nila. Pagkatapos kontra ng kontra, pag naman silang tinatanong mo, sasabihin naman nila,
pumunta ako wala. rito para magtanong. Sasabihin na Oo. naman, hindi ka nagtatanong kung kumukontra ka. Ganito po yung mangyayari ngayon. Talakayan kasing mangyayari niyan. Kapag talakayan, kailangan po siguraduhin mo na tatanggap ka ng tanong. So, dito po, nagtatanungan portion lang. Ngayon, may part na halimbawa nagtanong ka, 2, 3. It's either you agree or not, tanggapin niyo po iyon. Kasi hindi talakayan yon. Sabi mo nga, nagtatanong ka lang. So ngayon, kapag sinabi mong kukontrahin ko yan talakayan na yon. Kailangan tatanungin ka namin. Siguro at may oorasan ka na namin kasi hindi na po matatapos. Lagi po kasing ganyan nangyayari rito eh. Hindi natatapos. So may limit na lang kasi kawawa po yung mga naghihintay. Napakarami nga yung gustong matuto. So siguro okay na po 'yon na magipagtalakayan ka ba, brother, o okay na po ba 'yon? Para mas malinaw lang. Lilinawin ko lang Ano? hindi ko sinabing mali ang paliwanag niyo. Wala akong sinabi noon. Ibig sabihin tama, bro. Ibig sabihin tama yung paliwanag natin. Tama, wala siyang sinabing mali. Hindi ko Ikaw, naman. okay na po 'yon, no? Okay. Ako ay Paano mo sasabihin hindi tama kung hindi mo alam kung ano ang tama? Okay, ganito kasi yun, bro. Bakit ako Tine-check ko kung yung belief Paano mo i-check? Anong batayan mo sa pag-check mo? Anong batayan mo sa pag-check? Ano ang batayan mo sa pag-check mo? Okay, Biblia. O yun. Kung hindi mo basa sa Biblia, letra por letra ang aming sagot, wrong. Scripture, yung Tumahimik ka. Ang tanong ko sa iyo, ulitin ko kung ang aming sagot ay hindi mo nabasa sa Biblia, mali na ba? Ano ni Hel? Mali o tama? Hindi na umimik. Bro, okay na siguro 'yon. Baka may mga nag-aano pa. Parang Bro, wala tama namang- siguro bro. Nag-ano na Wala dito. minute ako. Sige, out na lang ako. Opo, sa susunod na lang po kayo magtanong uli. Mayroon pa pong ibang magtatanong. Salamat po.